Ika-6 ng Pebrero 2025, isang Huwebes na nagsimula tulad ng dati. Karaniwan na sa amin ang ganitong schedule dahil sa tatlong shift sa paaralan. Ang una ay mula umaga hanggang tanghali, ang ikalawa mula tanghali hanggang alas 2, at ang pangatlong shift kung saan kami kabilang ay mula alas 2 hanggang alas 6 ng hapon. Sanay na kaming pumasok sa ganitong oras, kahit na minsan ay ramdam ang pagod sa pagtatapos ng araw. Kaya naman, noong alas 2 ng hapon, sa pagpasok namin sa silid-aralan ng Grade 5 Acacia, inaasahan na naming masisilayan ang pamilyar na ngiti ni Sir Ronnie V. Rivera. Palaging may dalang kwento si Sir, palaging masaya ang kanyang klase. Ngunit nang bumukas ang pinto, iba ang bumungad sa amin, si Ma'am Jacqueline Ramos. Napansin ko ang mabilis na pagbubulungan ng ilan kong kaklase. Si Akisha, ang aming class president, ay agad na napatingin kay Ma'am Jeshi na tila nag-aabang ng paliwanag. Si Van Joseph, na kilala bilang pinakamaingay at pinakamalikot sa klase, ay biglang tumigil sa pagdadaldal. Si Tristan, na madalas hindi nakikinig, ay agad na sumandal sa kanyang upuan na parang nawala ng gana. Alam kong iniisip niya na panibagong araw na naman ito ng leksyon na hindi niya gustong pakinggan. Napansin ni Ma'am JC ang reaksyon namin kaya agad siyang nagsalita. Magandang hapon, mga bata. Alam kong nagtataka kayo kung bakit wala si Sir Ronnie ngayon. Tumigil siya saglit at pinagmasdan kaming lahat. Parang binibigyan kami ng oras upang maghanda sa kanyang susunod na sasabihin. Si Sir Ronnie ay naatasang maging isa sa mga tagapamahala ng paligsahan sa mathematics na number race sa Mayamot Elementary School. Babalik siya bukas, pero sa ngayon, ako ang hahalili sa kanya para sa inyong klase sa Filipino, English at APP. Biglang napahikab si Tristan, halatang hindi interesado. Aba, wala palang math ngayon. Bulong niya sa sarili. Nakita kong napahawak sa ulo si Van Joseph na tila nagdadalamhati. Wala ring kwentong jokes? Kahit ako mismo ay nakakaramdam ng kakaiba. Hindi sa ayaw namin kay Ma'am JC, pero iba kasi ang klase ni Sir Ronnie. Palabiro siya, laging may kwento, at palaging pinapasaya ang aralin. Si Ma'am JC naman ay kilala sa kanyang disiplina, organisasyon, at istriktong paraan ng pagtuturo. Hindi siya tipong tatawa sa mga biro ng estudyante at siguradong hindi siya magpapatawad sa mga magugulo sa klase. Nagsimula ang klase sa Filipino. Karaniwan, kapag si Sir Ronnie ang nagtuturo, sinisimulan niya ito sa isang kwento o biro upang makuha ang atensyon namin. Ngunit hindi ganoon si Ma'am JC. Pagkapasok niya sa aralin, dire-diretso niyang ipinaliwanag ang tungkol sa pang-uri. Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa pangalan o panghalip, wika niya. Halimbawa, kung sasabihin kong bait si Akisha, ang salitang mabait ay isang pang-uri. Tahimik ang buong klase. Walang bumubulong, walang naglalaro ng lapis, at walang sumasagot ng hindi tinatawag. Ngayon, patuloy niya, tingnan natin kung sino ang nakikinig. Van Joseph, bigyan mo ako ng 3 halimbawa ng pang-uri. Nagulat si Van Joseph. Alam naming lahat na mahilig siyang makipagdaldalan sa klase, pero hindi niya inasahan na siya agad ang unang tatawagin. Ma'am, mabait, matangkad, maganda. Sagot niya. Halatang hindi sigurado kung tama ang mga sagot niya. Tumango si Ma'am JC. Tama, mabuti naman at nakinig ka. Naramdaman kong may bahagyang pagbabago sa atmosphere ng klase. Kahit hindi sanay si Van Joseph sa pagtutok sa aralin, mukhang nagkaroon siya ng interes dahil sa mahigpit ngunit sistematikong paraan ng pagtuturo ni Ma'am JC. Sumunod ang klase sa English. Sa pagkakataong ito, pinag-aralan namin ang synonyms at antonyms. Madali lang ito para kay Eric James, na kilala bilang pinakamagaling sa klase, lalo na sa math. Eric James, ano ang synonym ng happy? Tanong ni Ma'am JC. Joyful, sagot niya agad. Muling tumango si Ma'am Jace.
Tama. Sino naman ang makakapagbigay ng antonym ng generous? Walang gustong sumagot sa una. Kita kong gustong tumulong ni Akisha, pero tila hindi niya maalala ang tamang sagot. Laking gulat namin nang biglang nagtaas ng kamay si Tristan, ang madalas hindi nakikinig. Selfish? Sagot niya. Bahagyang nagulat si Ma'am Jaishi, pero tumango siya at ngumiti. Tama, nakikita mo. Kapag nakikinig, mas madaling matuto. Nagkatinginan kami. Parang may kung anong kakaiba sa araw na ito. Unti-unting nagiging mas interesado ang lahat sa klase. Nang dumating ang oras para sa epic, inakala naming isa lamang itong lektura, ngunit nagulat kami nang biglang maglabas si Ma'am Jaishi ng isang mini activity. Ngayong araw, gagawa tayo ng isang simple weekly budget plan. Bibigyan ko kayo ng listahan ng mga gastusin at kayo ang magpaplano kung paano ito paghahatian ng pera. Narinig ko ang buntong hininga ni Van Joseph. Akala ko tapos na ang math eh. Ngunit habang ginagawa namin ang activity, nakita kong nagbago ang pananaw ng karamihan. Si Tristan, na dati walang interes, ay nakatutok sa kanyang papel. Si Eric James naman, bagaman mabilis matapos, ay tinulungan ng iba. Maging si Akisha, na laging maingat sa kanyang mga sagot, ay nagbigay ng mungkahi kung paano mas maayos na ipapaliwanag ang aming budget plan. Matapos ang klase, nagtanong si Ma'am Jaishi, ano ang natutunan ninyo? Ma'am, natutunan ko pong mahalaga ang tamang pag-budget para hindi tayo mawalan agad ng pera, sagot ni Akisha. Hindi lang pala basta-basta gumagastos, sabi ni Tristan. Dapat pinag-iisipan din. Ngumiti si, tama. Sa buhay, hindi lang puro aralin sa libro ang mahalaga. Kailangan din nating matutunan ang mga bagay na magagamit natin sa totoong buhay. Nang matapos ang klase, naramdaman naming marami kaming natutunan sa estilo ng pagtuturo ni Ma'am Jaishi. Hindi man siya palabiro tulad ni Sir Ronnie, naging epektibo siya sa pagpapaintindi ng mga aralin. Mas maayos ang klase, mas disiplinado kami, at mas naging organisado ang aming paraan ng pag-aaral. Ngunit kahit na-appreciate namin ang paraan ng pagtuturo ni Ma'am Jaishi, hindi pa rin namin napigilan ang pananabik na muling makita si Sir Ronnie. Sana bukas, may bagong joke si Sir, bulong ni Tristan. At sa oras na iyon, alam namin, mas lalo naming pahalagahan ang klase ni Sir Ronnie at pati na rin ang iba't ibang paraan ng aming mga guro sa pagtuturo.